Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang abogado na tinanggalan ng lisensya sa pagkaabogado. Kaso na denisisyonan ng Korte Suprema sa AC. Number 12353, Santos vs. Panya. The Supreme Court disbars lawyer who secured fake annulment judgment for client. Tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema ang isang abogado na nag-secure ng huwad na pagpapawalang bisa para sa kliyente. Ipinataw ng Korte Suprema ang ultimong parusa ng disbarment sa isang abogado na nag-secure para sa isang kliyente ng hindi tunay na hatol at certificate of finality na sinasabing nagdedeklara ng nullity ng kasal ng kliyente. Natanggap ng isang abogado ang pinakahuling parusa ng disbarment para sa pagtiyak para sa isang kliyente ng isang hindi tunay na paghatol at sertipiko ng finality na sinasabing nagdedeklara ng nullity ng kasal ng kliyente. Sa isang desisyon ng per curiam, nahatulan ng Korte Suprema si Attorney Emilio Panya, Jr., na nagkasala ng paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, at the lawyer's oath, at naaayon na ipinag-utos ang kanyang disbarment mula sa pagsasanay ng batas. Ang administratibong reklamo laban kay Attorney Panya matapos humingi ng tulong sa abogado si Melody Santos para sa deklarasyon ng nullity ng kanyang kasal. Ipinakilala si Attorney Panya kay Melody noong 2013 ni Alberto Santos, isang court interpreter sa Branch 39, Regional Trial Court, RTC, ng Polomolok, South Cotabato. Ayon kina Melody Santos at Attorney Panya, iginiit ni Attorney Panya na maaari silang makakuha ng Decree of Nullity of Marriage para sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ay binayaran sila ni Melody ng 280,000 peso para sa kanilang mga serbisyo. Kalaunan ay natanggap ni Melody mula kay Attorney Panya mga kopya ng isang paghuhukom na may petsang 18 ng Marso taong 2010 na lumalabas na inisyu ni Judge Kader Indar, Al-Hajj, Hukum Indar, ng Sangay 15, RTC Cotabato City. Binigyan din si Melody ng Certificate of Finality na may petsang April 14, 2010 na nagsasaad na ang nasabing hatol ay naging penal at executory certificate. Gayunpaman, nang mag-apply si Melody para sa kanyang K-1 visa sa United States Embassy sa Manila, sinabi sa kanya na ang mga annulment paper na kanyang ipinakita ay pandaraya, na nagresulta sa pagtanggi ng kanyang aplikasyon sa visa at napilitang kumuha si Melody ng isa pang abogado upang muling maghain ng isang petisyon para sa nullity ng kanyang kasal. Humingi rin ng refund si Melody kay Attorney Panya na nakapagbalik lamang ng 260,000 peso. Kasunod ng investigasyon, natuklasan ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, Commission on Bar Discipline, CBD, na si Attorney Panya nakagawa ng mga maling representasyon at panlilinlang laban kay Melody. Kaya naman inirekomenda ng IBP-CBD na si Attorney Panya ay sinuspinde ng 2 taon. Pinagtibay ng lupon ng mga gobernador ng IBP ang mga natuklasan ng IBP-CBD, ngunit inirekomenda na dagdagan ang parusa sa disbarment, na idiniin na si Attorney Panya ay nakagawa sa tumatalakay sa nakalulungkot na pag-uugali ng mapanlinlang na pag-uugali sa pulsipikasyon ng mga papeles at epekto ng hudikatura. Sinang-ayunan ng korte ang mga natuklasan ng IBP at pinasyahan na si Attorney Panya ay nararapat na madisbar dahil sa kanyang mga paglabag. Ang Seksyon 1, Canon 2 ng CPRA ay malinaw na nagbabawal sa mga abogado na gumawa ng labag sa batas, hindi tapat, immoral, o mapanlinlang na pag-uugali. Ang Seksyon 2 ng parehong kanon ay higit na nagbabawal sa mga abogado na gumawa ng pag-uugali na sumasalamin sa pagiging angkop ng isang tao na magsagawa ng batas, hanggang sa suruan ang legal na propesyon. Ang pulsipikasyon ng mga dokumento ng hukuman, sa partikular, ay ipinahayag ng korte bilang isang pagkakasala na katumbas ng labag sa batas, hindi tapat, immoral, at mapanlinlang na pag-uugali.
Ito ay may epekto ng pagbabawas ng kumpiyansa ng publiko sa legal na sistema at ang paggawa ng naturang pagkakasala ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahan ng isang tao na gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang miyembro ng bar. Napansin ng korte na si Attorney Panya na hindi itinanggi na ina-authentic ang judgment at certificate. Idinagdag din nito na si Judge Indar ay na-disbar at na-dismiss sa serbisyo noong 2012 dahil sa pagpapalabas ng mga desisyon sa pagpapawalang bisa ng mga kaso ng kasal nang walang pagsasagawa ng mga pagliliti sa hudisyal. Higit pa rito, pinaniwalaan ng korte na malinaw sa ebidensya na si Attorney Panya na batid ni Panya ang irregularidad ng procedure na gagawin. Siya mismo ay humingi ng paumanhin sa hindi pagiging masinop sa pagtukoy kay Melody sa isang Samuel Guillermo, na si Attorney Panya ay tinulungan ni Panya si Melody na gumawa ng shortcut sa regular na pamamaraan tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Binanggit din ng korte na, sa kabaligtaran, si Attorney Panya ay hindi lang e-refer niya si Melody kay Guillermo. Pinadali ng abogado ang pagkilos ng pag-secure ng huwad na paghuhukom at sertipiko. Dagdag pa, siya at si Guillermo ay nakatanggap ng bayad mula kay Melody. Sinabi ni Attorney Panya na ina-update pa niya si Melody tungkol sa status ng kaso at ang kanyang kasunod na kahilingan para sa refund. Maliwanag, para sa kanyang partisipasyon sa falsification of the judgment and certificate. Maliwanag na nilabag ni Attorney Panya ang CPRA. Sa paggawa nito, ginawa niyang pangungutya ang sistema ng hudisyal. Sa halip na siya ang dapat na tagapagtaguyod ng hustisya, siya ang naging salarin ng kawalang katarungan, giit ng korte. Kaya, ayon sa jurisprudence, nakita ng korte na angkop na magpataw ng hindi bababa sa ultimong parusa ng disbarment kay Attorney Panya. Ang kanyang mga pasaway na gawa ay nagpapakita na hindi siya dapat manatili sa listahan ng legal na propesyon, pagtatapos ng korte. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.